Iba't ibang ahensya ng pamahalaan at mga lokal na pamahalaan walang patid ang pagresponde sa mga residenteng naapektuhan ng pananalasa ng shear line sa Davao Region. Pamimigay ng ayuda sa mga apektadong pamilya, tuloy-tuloy din. Si Joyce Salamatin sa sentro ng balita. Kabi-kabila ang pagbaha at pagguho ng lupa ang naitala sa Mindanao, partikular na sa Davao Region, dulot pa rin ng shear line. Sa Caraga, makikita sa video ang pagragasa ng kulay putik na baha sa Sitio Papag sa Barangay Poblasyon. Sa Barangay San Pedro, Davao Oriental naman, isang tulay ang napinsala dahil sa walang humpay na pag-ulan sa probinsya. Habang sa isang creek sa Mati City, halos umapaw na ang tubig kasabay ng mga pag-ulan. Hindi pa rin madaanan ang kalsada sa Tarragona dahil sa ilang pagguho ng lupa na naitala mula sa Muñoz hanggang Sandig. Sa Barangay Badas naman, bukas na sa mga motorista ang National Highway matapos ang isinagawang clearing operations kasunod ng nangyaring landslide. Kasabay nito, puspusan pa rin ang pagresponde ng iba't ibang ahensya at mga lokal na pamahalaan. Sa videong ito ng Bureau of Fire Protection, makikita ang aktual na paglikas ng mga miyembro ng BFP sa ilang residente sa Compostela sa Davao de Oro. Nagmistulang ilog ang ilang kalsada sa Tagum City sa Davao del Norte, kung kaya't gumamit na ang mga tauhan ng BFP ng rescue boats para maitawid ang mga residente. Tumulong din ang mga pulis sa paglikas ng mga residente sa Barangay PM Sobrecari sa Caraga na ilang araw nang nakararanas ng kawalan ng kuryente kung kaya't hindi rin makahingi ng tulong. Aabot din sa mahigit 140 na evacuees mula sa mga barangay ng Don Chicote, Poblasyon, Anitap at Libanban ang naihatid ng Coast Guard sa mga itinakdang shelter ng lokal na pamahalaan. Sa New Bataan, makapigil hininga ang pagsagip sa isang residente na nahulog sa ilog mula sa Bangoy Bridge. Gumuho kasi ang bahagi ng tulay matapos abutin ng baha na sinamahan pa ng mga tinangay na lupa mula sa landslides. Kasabay nito, walang tigil din ang mga ahensya ng pamahalaan at mga lokal na pamahalaan sa pagpapaabot ng tulong sa kanilang mga nasasakupan. Sa Barangay San Pedro sa Davao Oriental, nagtulong-tulong ang mga tauhan ng PDRRMO, Philippine Army at Philippine Coast Guard sa paghahatid ng relief packs sa nasa 400 pamilya. Nakunan pa sa video kung paano madiskarteng itinawid ng mga otoridad ang relief packs para sa mga apektadong residente. Walang humpay din ang pag-iikot ng lokal na pamahalaan sa mga evacuation center para ipaabot ang mga family food pack mula sa DSWD at kamustahin ang lagay ng mga pakwit. Kaninang umaga lang, muling naghatid ng food packs ang lokal na pamahalaan sa mga pamilyang nananatili sa evacuation center sa Barangay Don Salvador sa Mati City. Habang patuloy na tumatanggap ang provincial capital ng Mati City ng mga bakwit na nangangailangan ng matutuluyan. Dito'y naghihintay ang mga tauhan ng Provincial Social Welfare and Development Office para umagapay sa mga inilikas na residente. As of 11 p.m. kahapon, aabot na sa mahigit 21,000 na family food packs na nagkakahalaga ng mahigit 13 million pesos ang naipamahagi na sa iba't ibang lugar sa rehiyon, kabilang ang Davao del Norte, Davao de Oro at Davao Oriental. Joyce Salamatin para sa Bayan.